Simon, narinig ko bumalik na si Nora. Totoo ba? Siyempre, totoo. Pero plano ngayong umaga. Ako mismo ang sumundo. Nora? Pangarap na kasintahan ni Simon. Alam ba ni Kiana Su ito? Hindi ka ba natatakot na magselos siya? Huwag mag-alala. Madaling suyuin. Masaya na siya sa murang pagkain. May tanong ako. Ibig kong sabihin, dahil umalis si Nora, kaya kayo ni Kiana Su. May naramdaman ka ba sa kanya sa 3 taon na magkasama? Hindi ko alam. Pero ngayon narinig ko na uuwi si Nora. Sobrang saya ko. Sabi ko lang, sa puso mo, si Kiana Su ay kapalit lang ni Nora. Sa'yo na ang pumili sa kanila. Kaya alin ang pipiliin mo? Hello? Ina, nagdesisyon na ako mag-aral sa France. Aalis ako sa 1 buwan. Simon Morris. 3 taon na tayong magkasama. Binuhos ko ang lahat para mahalin ka. Pero sa huli, wala lang akong halaga. Isang kapalit lang. Kung ganoon, hahayaan na kita para magkasama kayo. Mag-ingat ka! Nilaban mo ang damit ko! Kaya mo bang bayaran? Wala na lang. Hayaan na lang siyang basad. Simon Morris, hindi niya nararapat. Bakit ngayon ka lang umupo? Kayong dalawa? Simon? Siya ba ang girlfriend mo? Kilala niyo ba ang isa't isa? Sa labas lang, nabaryo ko siya na hindi sinasadya at nabasag ang kanya. Parang galit ka pa rin sa akin. Gusto mo bang mag-sorry gamit ang alak? Masaya ka na ba ngayon? Simon, huwag kang magalit. Marahil hindi niya sinasadya. Ako ang may kasalanan. Pasensya na, Simon. Mas ganyan dapat. Tinsag araw. Simon Morris. Sa loob ng tinsag araw, hindi mo na ako makikita. Nais ko kayong maging masaya ni Nora. Binibining Kiana, pwede ba tayong magpalitan ng numero? Bakit mo ginawa yon? Simon, napansin ko lang na medyo pangit ang kutis niya. At parang hindi siya marunong magbihis. Pwede ko siyang tulungan. Girlfriend mo naman siya. Nora, kasing bait mo pa rin. Okay. Salamat. Sa sandaling, lumabas ako ng airport. Tumakbo siya papunta sa akin. Ang talino mong manloko. Palitan ng numero lang ang paraan para ipagmayabang ka. Sige, sige.
Anong hinihintay natin? Kain na tayo bago lumamig ang pagkain. Tama. Kain na. Alam mo ba, marami akong in-order na paborito mong pagkain. Yun yan. Alam ko, kumain tayo niyan dito sa restaurant na to dati. Oo nga. Kain na. Salamat, Simon. Simon, sa lahat ng taon, hindi ka nagbago. Palaging mo akong nilalagay sa kaliwa. Dahil naalala ko, gustong-gusto mong umupo sa kaliwa ko. Alam mo ba ang dahilan? Sabihin mo. Dahil ang kaliwa ay mas malapit sa puso mo. Well, kaya na, huwag mong seryosoin. Palagi naman ganyan si Nora. Siyempre hindi. Ang ugali ni Nora, napaka-standout, nung wonder. Lahat ay nagustuhan siya. Masaya akong ganun ang tingin mo. Sige lang. Simon, hindi ako magandang pakiramdam. Pwede ba akong umuwi muna? Maga pa. Sige, ihatid kita. Walang rush. Alis na kami! Substitute lang. Paano ka magugustuhan ni Simon? Kiana Su. Oras na para magising. Hello, Kiana. Anong balita? Erika, pwede mo ba akong tulungan? Sabi mo lang. Aalis ako mag-aral sa ibang bansa sa isang buwan. Pwede ko bang iwan ang aking gamit sa iyo muna? Sa ibang bansa? Bakit biglaan? Paano si Simon? Hiwalay na kami. Para mas eksakto, hiwalay na kami sa 30 araw. Okay, ipak mo na at lumipat ka. Suportado kita sa lahat ng iyong desisyon. Okay. Kiana, gising ka pa? Oh. May kailangan ka? Ako ay ihahatid si Nora at pabalik. Pero sinabi niya takot siya at hindi makatulog. Akala ko, papatulugin ko siya at babalik. Hindi ka galit, di ba? Hindi naman. Maghilamos ka na. Okay, alam kong ikaw ang pinakamakatuwiran. Okay, maghihilamos na ako. Oo, ako ang pinakamakatuwiran. Kaya lagi mong masaktan ako ng walang pag-aalinlangan. Simon Morris, tapos na tayo. Kiana, anong ginagawa mo? Wala lang. Hindi ko na gusto ang mga damit na to. Kaya itatapon ko na... Magandang ideya. Malapit na magbago ang panahon. Bumili ka na lang ng bago. Oh? Pupunta ka pa rin sa opisina ngayong weekend? Nora lang, tumawag at sinabing, hindi siya maganda ang pakiramdam. Gusto kong puntahan siya. Alam mo rin na
Bagong uwi lang si Nora at walang kaibigan. Ah, ganun. Pumunta ka na. Sige, halos makalimutan ko. Naganda ng almusal si Mrs. Zack. Magbaba tayo ng sabay. Kiana, ano ang sorpresa mo ngayon? Sa 30 araw ay magiging ang ating 3 anibersaryo. Malalaman mo na lang, ito ang gusto mo. Sige, alis na ako. Nora, bukod sa'yo, walang trato sa akin na parang bata. Bukod sa'yo, Walang trato sa akin na parang bata. Simon, gusto kong sumakay ng karusel. Punta tayo sa parke, please. Pupunta pa tayo doon sa edad natin? Ang tombata? Kuya, ito na ang huli. Salamat sa pagod. Kiana, kumusta na ang school mo sa ibang bansa? Huwag kang mag-alala. Pinag-ayos na ng magulang ko lahat. Pagdating ko, diretso na ako mag-enroll. Ilang linggo na, hindi ba napapansin ni Simon Morris na may mali? Siya, nasa kumpanya siya. O kasama si Nora. Paano niya ako mapapansin? Putanggi na si Simon Morris! Hindi dapat niya tatuwigan niya ng girlfriend niya. Come on, wag na lang. Wag magalit, baby. Sa susunod, hindi na ako ang girlfriend niya. Simon! Nora? Bakit ka nandito? Pinalhan kita ng pagkain. Gawa ko to mismo. Subukan mo. Gawa mo? Ang bango! Kung gusto mo, dadawa ako araw-araw. Simon, kasama mo ako nitong mga araw. Galit ba si Binibining Kiana? Hindi ba kayo nag-away dahil sa akin? Hindi naman. Mahal niya ako para magalit. Tama. Ano gagawin niya pag galit ka at umalis? Tama. Ikaw lang ang walang takot sa harap ko. By the way, Simon, may meteor shower sa 2 araw. Sumama ka sa akin? 2 araw. Sorry, hindi ako makakasama. 3rd anniversary namin ni Kiana. Kailangan ko siya kasama. Well, never mind. Mas mahalaga ang anniversary nyo. Dapat kayo magkasama. Sa susunod, sasama ako. 3rd anniversary. Kiana Sue, abangan mo. Kung magpakita lang ako ng kaanting kahinaan, si Simon ay sasamahan ako. Umalat na, kaya alis na ako. See you next time. Ubusin mo ang pagkain mo. Okay? Hahatid ka ng driver? Okay. Magingat. Hello? Gusto kong mag-order ng bulaklak. Parang kailan lang halos 3 taon na tayo magkasama.
Bilis ng panahon. Sinasabi na ang oras ay mabilis kapag kasama mo ang taong gusto mo. Simon? Gusto mo ba ako? Bakit lagi mong tinatanong ang mga boring na tanong? Matagal na tayong magkasama. Wala lang. Nagtanong lang. Simon Morris, ayaw mo man lang sagutin ang tanong. Minahal mo ba ako? Kahit kaunti man lang? Simon, umuwi ka ng maaga bukas. Magdiwang tayo ng 3rd anniversary natin. Okay, ready na ako. Abangan ko ang surprise mo. Ituring mo na lang itong paalam sa maling relasyon natin. Kiana, maligayang ikatlong anibersaryo. Maaga kang umuwi. Siyempre, ipinangako ko. Here. Do you like it? Maganda. Ilagay mo sa vase mamaya. Okay. Kumain muna tayo. Simon, maligaya ikatlong anibersaryo. Ikaw din. Kumain na. Ang mga ito ay paborito mo. Kiana, nitong mga araw, pinabayaan kita dahil kay Nora. Nagalit ka ba? Simon, sabi ko wala akong pakialam. At hindi ko rin pakikialaman. Masaya ako malaman. At alam mo naman, ganun talaga si Nora. Walang anuman sa amin. Tiwala ako sa iyo! Here, bumili din ako ng movie tickets. Manood tayo ng sine pagkatapos kumain. Okay. Simon Morris, sa huling 3 oras, magpaalam na tayo sa isa't isa. Pasensya na. Hello, Nora? Simon, nawawala ako. Takot na takot ako. Nawawala? Nasaan ka? Di ko alam. Pumunta ako dito para sa meteor shower. Pero biglang nawawala ako. Di ba sinabi ko, sasama ako sa'yo some other time? Ha? Bakit ka nag-isa? Paano kung may mangyari? Simon, pasensya na. Gusto ko lang talaga makita ang meteor shower. Simon, pwede mo akong sunduin? Takot na takot ako. Sige, huwag kang umiyak. Ganto na lang. Huwag ka putulin. Huwag ka lumipat. Pupuntahan kita ngayon. Kiana, may nangyari kay Nora. Promise you, babalik ako bago mag-12. Hindi ko ipapalampas sa anniversary natin. Sige, punta ka na. Okay. Malapit na matapos ang oras. Mas mabuti na rin, makakaalis ako ng tahimik. Hello? Sunduin mo ako, Duanais. Hatid mo ako sa airport. Sure, no problem. Antayin mo ako. Binigay ko sa iyo ang 3 taon ng buhay ko hanggang sa huling segundo. Maganda ang meteor shower. Maganda ang Nora meteor shower. Masaya kami ni Simon. Masaya kami ni Simon.
Sigurado ka na ba? Sigurado na. Sa halip na makipagrelasyon sa taong hindi ako mahal, mas mabuti nang mag-isa at malaya. Halika na. Ayokong malate ka. Umalis na tayo. Buti na lang. 5 lang minuto akong late. Hindi naman magagalit si Kiana. Nasaan siya? Kiana! Sa kama? Nasaan siya? Kiana? Paumanhin, ang numerong tinawagan ay hindi serbisyo. Paumanhin, ang numero na iyong tinawagan ay hindi serbisyo. Mangyaring subukan muli mamaya. Kiana Su? Anong ibig mong sabihin? Anong ginagawa mo ngayon? Itigil mo na at umuwi ka na. Kiana Su, tapos ka na ba? Sa tingin mo ba ang trip na to ay makukuha mo ako? Pakinggan mo, umuwi ka na. Na yon o hindi na? Bakit ka natutulog sa sofa? Magkakasakit ka dito. Hindi ka ba umalis? Bakit bumalik? Gino Morris! Gino Morris! Mrs. Zack. Umalis na asawa ko sa ospital at hindi na kailangan ang aking pangangalaga. Kaya bumalik ako. Ginoong Morris, hindi ka pa kumain, di ba? Gagawa ako ng lugaw para sa'yo. Opo. Ano ang nangyari? Bakit iba ang lasa ng lugaw ngayon? Ginoong Morris, binibining Kiana ang dati, nagluluto ng lugaw. Maraming beses ko sinubukan, pero hindi ko makuha ang lasa. Okay, naiintindihan ko. Mas komportable dito sa bahay mo. Bakit ka na dito? Walang ideya. Palaging pinipilit ng tatay ko na magpakasal. Hindi ko na kinakaya. Kaya nagtago muna ako dito. Nasaan si Kiana? Hindi ba siya nasa bahay? Hindi siya dito. Kung ganyan lang, bumalik ka sa iyong bahay. Pupunta na ako sa opisina. Maaga pa para magalit. Totoo bang nagalit si Kiana, kaya kayo naghiwalay? Mas lumalakas ang loob niya. Dati, sinabihan niya lang ako na maghiwalay. Pero ngayon, nagtago pa siya sa bahay? Nagtago sa bahay? Grabe ba? Ginoong Morris, ang lahat ng gamit ni binibining Kiana ay nawala. Babalik pa rin siya, di ba? Wala akong pake. Gusto kong makita kung sino maunang magsisi. Huwag mag-alala, Mrs. Zack. Mahal naman ni Kiana si Simon. Hindi niya kaya niwala yan. Pinakagagawa lang niya ay magdrama. Hihinto din at babalik din siya.
Ilang beses na siya umalis, pero palaging bumalik. But her stuff... Alam ko, maseryoso ngayon. But I think, babalik siya sa loob ng 3 araw. Ano sa tingin mo? 2 araw? Sige! Mataya tayo. Tayang ilang araw, babalik si Kiana. May lakas ka? Bakit hindi? Sa tingin ko, si Kiana Su babalik sa loob ng 2 araw. Okay, nakuha mo pa rin siya. Totally in love pa rin siya sa'yo. Sa tingin ko, huwag masyadong lambingin ng babae. May lakas ng loob siyang umalis. Disiplinahin mo siya pagbalik niya. Kiana, dito! Tatay, nanay! Gaano katagal kayo naghintay? 1 oras lang. Wala yan. Ang mahalaga, siguro pagod ka na sa matagal na biyahe. Opo. Pagod na po ako. Kaya nanay, gawa po kayo ng masarap para aliwin ako. Opo, aking mahilig kumain. Anong gusto mo? Gagawa ko lahat. Gusto ko ng adobong baboy at... Umuwi na tayo at gawin natin! Halika na. Matagal na hinilang kita. Ang sarang tahanan. Ang iyong kwarto ay nandito. Itong iyong kwarto. Ang lambot ng kama! Nanay, alam mo, ako... Pagod ka na. Matulog ka muna. Tatawagin kita pag handa na ang hapunan. Opo. Kiana Su. Walang mensahe mula sa'yo sa loob ng ilang araw. Pinapanatili mong malamig ha. Simon, narinig ko na gusto ka na i-break ni Kiana. 2 araw na at hindi pa bumalik si Kiana. Seryoso ba siya ngayon? Parang may pakialam ako. Hindi ko naman siya gusto. Kaya natin siya kung ayaw niya. Oo. Alam ng lahat na gusto mo si Nora. Na yung wala na siya, walang makakahadlang sa'yo. Ngunit kung bumalik si Kiana at malaman ang tungkol kay Simon at Nora, siya ay... Maghahanap siya ng paraan. Dapat alam niya na hindi dapat maging suplado. Ngunit, pag bumalik si Kiana at makita si Simon at Nora, matatakot ba siya? At luluha? At mananuyo sa'yo? Hindi ko kayang makita. Well, I happen to be free today. Call Nora tonight. Let's have dinner together. Great! Ngunit, tungkol sa taya natin, mahigit 2 araw na. Handa kong aminin na natalo ako. Sabihin mo, anong parusa? Wow! Emishi. Paano ito? Tawagan mo si Kiana, humingi ng paumanhin, at manuyo sa kanya. Parang pinapatay mo na siya. Paumanhin, ang numero na iyong tinawagan ay hindi maabot na yon. Pinablock ka niya? Di ko akalaing nagagawin ni Kiana kay Simon. Baka lang di lang na-deliver. Takot ako na seryoso na si Kiana ngayon. Mas mabuti nga. Kahit manligaw siya ulit, hindi ako papayag. Wag lang magsisi. Kailan ako nagsisi? Di ba sabi niya magdi-dinner tayo? Bakit hindi pa sila dumarating? Dito na sila. Shimo. Okay lang ako. Tara, umakit na tayo.
Bagay sila. Anong tinitignan mo? Okay din, di ba? Halika, kumain na tayo. Kayo muna. Ipadala mo itong larawan kay Kiana. Halika na. Ano? Pwede siyang umalis? Pwede din akong magalit. Sige. Kung hindi ka bumalik, ang boyfriend mo ay magiging sa iba. Kung gusto mo bumalik si Kiana, sabi mo na mismo sa kanya. Walang gustong bumalik sa kanya. Mas mabuti na walang siya. Sana totoo ang sinasabi mo. Ginoong Morris, pakipirmahan po ang dokumentong ito. Ginoong Morris, para hindi ko nakikita na si Kiana nitong mga araw. Ano ba? Wala naman. Ang totoo lang, si Kiana palaging nagdadala ng pagkain at pinibigyan din kami ng konti. Ang sarap ng luto niya. Namimiss na namin ito. Binuo niya kayo. Gamit lang pagkain? Hindi po. Alis na po ako, Ginong Morris. Assistant Chan, ikaw. Paalala lang. Mag-ingat ka kay Ginoong Morris. Paparusahan kita. Paparusahan kita. Ano ginagawa mo? Bumalik ka sa trabaho. Alis na po ako. Simon Morris? Bakit ka nandito? Si Kiana ba ay nasa iyo? Palisin mo siya ngayon. Kung hindi ako nagkakamali, hindi na kayo magkasintahan. Anong dahilan mo para makita mo pa siya? Alam mo ba kung ilang beses siya nagdrama dati? At pareho nating alam, laging humihingi ng balikan. Sumunod ka na lang at huwag makialam. Baka ikaw ang mapahiya. So, mahalaga ba talaga si Kiana sa iyo? Akala mo ba ikaw ang boss niya? Hindi ba? Bakit ka nakikialam? Sana hindi na lang. Simon Morris, di ko akalain na ganyan ka. Di mo makalimutan ang iyong pangarap habang hawak si Kiana. Ano ang kinalaman ni Nora dito? Bakit mo siya binanggit? Pinoprotektahan mo pa rin ang iyong pangarap. Kung ganoon, bakit hindi ka lumapit sa kanya? Itigil mo na si Kiana. Sige, tapos na tayo. Palabasin mo si Kiana para makausap ako. Also, sabihin mo, mas mabuting lumabas na siya. Kung hindi, pag humingi siya ng balikan, huli na ang lahat. Ang yabang mo, kung walang salamin, bilhan kita para makita mo ang iyong sarili. Blind si Kiana, para mahulog sa iyo. Ikaw, ako! Huwag ka na magsalita! Huwag kang mag-alala. Hindi darating si Kiana. Hindi na siya mapapakita sa iyo. Masaya ka na ba? Ano ang ibig mong sabihin? Nag-aral si Kiana sa ibang bansa at hindi na babalik. Sinabi niya sa'yo yan, no? Maniniwala ka o hindi? Kung ayaw mong maniwala, hanapin mo siya. Nasasaan siya? Huwag mo akong tanungin. Kayo ko, Ginoong Morris. Maipit na hawakan ang iyong pangarap na minamahal. Huwag kang maging walang natanggap. Magandang gabi. Hello? Ang numero na iyong pinawagan ay hindi available ngayon. Kunyaring subukan muli mamaya. Nasa saan ka ba? Okay? Kiana Su? Magaling? Nick-chan, imbestigahan mo ngayon. Kailangan kong malaman kung nasaan si Kiana Su. Hello? Erica? Hi, Kiana. Subukan mo hulaan kung sino ang nakita ko ngayon. Sino?
Si Simon Morris ang gago. Pumunta sa bahay namin para hanapin ka. Para siyang nasira nung malaman na wala ka. Siguro napagtanto na niya na ikaw ang tunay niyang mahal. Paano naman? Si Nora lang ang mahal niya. Sa tingin ko, may nararamdaman siya para sa'yo. Baka hindi pa siya makapayag. Sanay siyang nasa itaas at ako'y nasa tabi niya. Ngunit lahat ay nagbago na. Maaring hindi niya magustuhan ito. May point. Whatever. Sapat na siya. Kadiri siya. Kumusta ka? Kumusta na ang lahat doon? Okay naman lahat. Mag-uumpisa ng klase sa 2 buwan, kaya nag-part-time ako dito. Kailangan ko na rin magpaalam. Kailangan kong gumising ng maaga bukas para sa trabaho. Good night. Good night. Bye! Salamat sa inyong pag-aalala. Peaceful naman ang paghihiwalay namin. Ganon ba ako kasama? Bakit sabi ng lahat na si Simon Morris ay ang aura ng Golden Boy? Binibining Nora, bakit po kayo narito? Mrs. Zack, nandito na ba si Simon? Hindi pa po. Hihintayin ko na lang siya. Simon, kailan ka uwi? Hihintayin kita sa bahay. Binibining Nora, uminom po kayo ng tsa. Ano ang ginagawa mo? Binibining Nora, paumaning po. Hindi ko sinasadya. Ang pangit mong gumawa! Di mo pa maipuno ang tubig! Di ko alam kung bakit pinanatili ka ni Simon. Mrs. Zack, nabalitan ko may sakit ang pamilya mo. Pakitanggap po ito. Wala kang pasok sa loob ng ilang araw. Alagaan mo muna ang pamilya mo. Hindi ko po matatanggap. Mrs. Zack, para sa amin ni Simon, parang pamilya na po kayo. Tanggapin niyo na po. Salamat po, salamat. Simon, nandito ka na. Bakit hindi mo sinagot ang tawag ko o ang mensahe ko? Busy ako. Anong kailangan? Wala ka bang pakialam sa akin? Napakapagod ko. Pwede bang huwag ka ng movie? Nag-aalala ko sa'yo. Bakit mo ko sinisisi? Simon, kailan ka nagbago? Palagi na akong ganito. Simon, uhaw ka na siguro. Uminom ka ng tubig. Mahal kita. Kailangan ko ng space. Huwag mo akong abalahin. Mahal kita. Ikaw, may gusto sa akin.
Kaya, pupunta ka ba sa akin? Oh, gusto ko. Lumabas tayo mag-inom. Dating lugar. Kapatid, ano ba nangyayari sa'yo? Tama na, Simon. Kung gusto mo magsalita, nandito lang kami. Nora, nagaway ba kayo ni Simon? Wala na. Hindi yun ako maganda. Nagalit din ako sa kanya. Walang duda, nalasing siya. Pinapatawat na kita. Padala mo ang address. Nora, bakit ngayon ka lang? Puntahan mo si Simon. Pakiusap tigilan niya. Kung tuloy-tuloy siya, baka mapunta siya sa ospital. Hindi ko kayang gawin yan. Hindi niya ako papakinggan. Kayo na lang ang magdala sa kanya. Come on, don't hold back. Everyone in our circle knows Simon listens to you. Pakinggan ka niya pag sinabi mo. Tama, Nora. Kailangan mong kausapin siya. Simon, tama na. Umuwi na tayo. Hayaan mo ako. Simon, si Nora yan. Hindi ka ba uwi sa kanya? Umuwi na tayo. Alam kong ikaw si Nora. Huwag mo kong hawakan. Hindi ako uuwi sa iyo. Tawagan si Kiana para sunduin ako. Hiwalay na kayo ni Kiana Sue. Tama. Umalis siya sa akin. Mahal na mahal niya ako. Bakit niya ako iniwan? Simon Morris, anong ibig mong sabihin? May gusto ka na ba kay Kiana Sue? May gusto ako sa kanya. Oh. May gusto ako kay Kiana. Ano ang maganda sa kanya? At sobrang nahuhumaling ka sa kanya? 3 taon kaming magkasama. Siya ay perpekto. Ang kasalanan ko. Naging malupit ako sa kanya. Ngunit hiwalay na kayo? Oo. Ngunit ayaw ko siyang pakawalan. Pupunta ako ng Paris bukas. Kailangan kong bawiin siya. Simon, talagang pupunta ka ng Paris. Paano kung ayaw ni Kiana na magbalikan kayo? Hindi ako susuko. Hihintayin ko hanggang mapatawad niya ako. Then, paano si Nora? Wala ka na bang gusto sa kanya? Dati, mahal na mahal ko siya. Ngunit pagkatapos ng ilang taon, kasama si Kiana, nalaman ko na naka-move on na ako kay Nora. Hindi ko lang aminado. Kami, mga kaibigan na lang. Parang talagang nahulog ka kay Kiana Sue. Si Nora ay nag-abroad ng 4 na taon at hindi ka man lang siya binisita. Kiana, hindi ba sinabi mo na hindi kayo masyadong close? Bakit siya sobrang malungkot? Baka siguro tinanggihan siya ni Nora noong nag-confess siya? Simon, talaga bang pupunta ka sa Paris para kay Kiana? Opo. Umuwi ako para sa'yo. Pero ngayon, aalis ka para sa kanya. Ano ako sa'yo? Pasensya na, Nora. Hindi ko kailangan yan! Huwag kang pupunta sa kanya! Simon, huwag kang hahanapin siya, ha? Di ba ako lang ang gusto mo? Naiintindihan ko na 3 taon kayo ni Kiana at hindi ka pa sanay na bigla siyang umalis. Wala lang yan. Papahintayin kita. Mahal na mahal kita dati pero lahat yun ay nakaraan. Nung umalis si Kiana,
Napagtanto ko na hindi ko siya kayang iwan, kaya kailangan kong puntahan siya. Di mo na ba naalala ang mga masasayang alaala natin? Sabi mo na magkasama tayo habang buhay. Naalala mo pa ba? Ngunit tinanggihan mo ako dati, di ba? Gusto ko lang. Ano? Mas mahalaga sa'yo ang pag-aaral sa ibang bansa. Akala mo lang na maghihintay ako palagi. Nung 18 pa lang ako, mahal na mahal kita. Pero hindi na ako 18. Hindi yan totoo. Lahat yan ay nakaraan. Pupuntahan ko ang aking kaligayahan. Sana ikaw makahanap ng tunay mong pag-ibig. Simon! Kapatid, pupuntahan mo ba ang iyong kasintahan? O ang aking kasintahan, Ina, Ama, nandito na ako! Hey, Kiana. Magpahinga ka muna. Malapit nang maluto ang pagkain. Mag-aral muna ako. Okay. Ikaw na ang bahala. Kiana, tumatawag ang telepono mo. Sino yon? Di ko alam. Ako ito, si Simon Morris. Saan ka ngayon? Padala mo ang address mo. Magkita tayo at usapin natin. Hindi pwede yan. Si Kiana ay nasa France na yon. Tawagan mo na lang siya mamaya. Sino siya? Parang may mali. Bakit hindi ka nag-aalala? Nasa tabi ko na ang anak ko. Walang dapat ipag-alala. Ano man ang dahilan, tanungin na lang siya pagkatapos kumain. Tama ka. Ina, nasaan ang telepono ko? Dito. Kiana, sino? Si Simon Morris? Huwag pansinin ang ama mo. Dito! Mag-enjoy sa pagkain! Ama, Ina, si Simon Morris. Ex-boyfriend ko. 3 years kaming magkasintahan at nag-break lang kami ilang araw ago. Malapit na magsimula ang klase. Perfect timing ang breakup. Focus na ako ngayon. That's my girl. Ambisyosa at masipag. Siyempre, nakuha ko sa pinakamahusay. By the way, si Mrs. Collins, alam na umuwi ka at gusto ka imbitahan sa dinner. Uuwi bukas ang anak niya, kaya makikilala mo siya sa ibang araw. Si Mrs. Collins? Sino siya? Siya ay, malalaman mo pag nakilala mo siya. Come on, dito, kumain ka pa. Okay. Hello, Kiana. Ako to... Alam ko. Simon Morris. Matagal ko nang pinag-isipan at hindi ako naniniwalang bagay tayo. Kaya naghiwalay na ako sa iyo. Hindi naman ako ang mahal mo. Tapos na tayo. Hinati mo ako nang walang dahilan, sinasabing hindi tayo bagay. Ang pangit ng dahilan. May katwiran ba yan? Ano ba gusto mo? Usap tayo. Harapan. Hindi. Wala ako sa lungsod ng Ginge. Alam ko, bagong dating lang ako sa Paris. Text mo sa akin ang address at pupuntahan kita. Bakit ka nandito? Huwag mo nang alalahanin. Ang kailangan mo lang gawin, hanap ng kafe, text mo ang address, hintayin akong dumating, at pag-usapan ang hiwalayan. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko alam kung bakit tayo naghiwalay. Text mo ang address.
Ikaw ang nagpasimula nito dati. Bakit mo ako iiwan na yun? Kiana Su, ganun ka ba kasakim? Magkita tayo sa North Shore Coffee, 6 ng gabi. Kiana! Kiana. Hiwalay na kami. Manatili ka lang sa layo. Ano ang gusto mo pag-usapan? Bakit ka naghiwalay sa akin? May nagawa ba akong mali? Hindi na kita gusto, kaya naghiwalay. Normal lang, di ba? Nagsisinungaling ka. Hindi ako nagsisinungaling. Aamin ako kung gusto kita. Sasabihin ko ulit kung hindi. Matapang akong harapin ang puso ko, hindi tulad mo. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi tulad mo. Laging duwag. Ayaw harapin ang puso mo. Halatang gusto mo si Nora. Pero hindi ka makapagsabi. Pinanatili mo ako bilang sandata mo. Habang nasa nakaraan, ayaw pakawalan. Alam kong hindi mo ako mahal. Palagi ko namang alam yan. Akala ko, maabot kita sa aking pagsisikap. Hanggang gumalik si Nora, na-realize ko, ang pag-ibig, hindi mapapanalunan sa pagsuyo. Wala na akong lakas. Walang lakas na hawakan ang walang pag-asa na relasyon. Kaya nagpasya akong hiwalayan ka. Kiana. Alam ko nahihirapan ka sa biglaang pag-alis ng iyong mandiligaw. Kaya ka narito. Ngunit, kung iisipin mo ng maayos, mapapansin mong ang hiwalayan, ang pinakamabuting bagay para sa iyo, para sa akin, at para kay Nora. Sa halip na mag-aksaya ng oras sa akin, mas mabuting subukan mong sabihin kay Nora ang nararamdaman. Sa huli, kailangan nating magpatuloy. Diba? Kiana! Dahil mahal kita sa 4 na taon, hayaan mo na ako, Simon Morris. Kiana, lahat ng to kasalanan ko. Hindi ko nagampanan ng tungkulin bilang nobyo. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon, ha? Hindi mo nga ako mahal. Kahit ulitin pa natin, walang magandang mangyayari. Tapos na tayo dito. Nasa restaurant ako. Ano ang sweet? Salamat! Jacob Smith, Bakit hindi mo na ako tawaging dear tulad dati? lumaki na ako. Tama. Matagal na hindi nakita. Kiana. Matagal na hindi nagkita. Kaya pala ang blind date na sinabi ng nanay ko, ikaw! Sino ang akala mo? Pumasok na tayo. Naghihintay sila. Sige. Halika. Halika. Hi, Mom. Mrs. Sue. Paano kayo nagkasama dito? Ako at si Kiana nagkita lang sa baba. Hi, Mrs. Shirley! Hey, halika dito. Umupo ka sa tabi ko. Si Kiana at Jacob talagang bagay. Kiana, laki ng laki ka. Last time na nakita-kita, ganito lang ang taas mo. Nung bata pa si Kiana, laging sumusunod kay Jacob, tawag na mahal.
Nung umalis si Jacob, umiyak siya ng ilang araw. Tinatanong ako lagi kung kailan babalik si Jacob. Ina! Nahihiya ka na? Nung bata pa siya, sinabi niya gusto niya ikasal kay Jacob. Single pa ba si Kiana? Mahal na mahal ko siya. Simula pa noong bata pa siya. Kung ikakasal si Jacob kay Kiana, malaking biyaya para sa kanya. Ina, Mrs. Sue, nagsimula na ang pagkain. Tain muna tayo. Halika, kain na! Mrs. Sue, nasa labas na ang sasakyan ko. Papauwiin ko na po kayo at si Kiana. Huwag na. Gusto kong kausapin ng nanay mo. Kaya na lang mag-usap habang maaga pa. Tama, Jacob. Bago lang si Kiana dito. Ipasyal mo siya. Sige na. Alis na kami. May magandang parke malapit dito. Ipapasyal kita. Dito na ako. Yakub, salamat sa paghatid. Huwag ka masyadong magalang. Pumasok ka na. Well, Yakub, paalam. Paalam. Tinanggihan mo ako para sa kanya, di ba? Tinaw ko na sa'yo dati. Walang pakialam ka sa buhay ko. Bakit ka nandito? Nakatira ako sa 2104. Bakit ka nakatira sa pabi ko? Huwag mo sabihin na coincidence lang. Walang lihim na hindi nabubunyag. Kiana, alam ko lahat kung gusto ko. Wala akong pakialam kung sinadya o hindi. Huling sabi ko na, break na tayo. Walang pakialam ako sa tinitirahan mo. Huwag mo akong abalahin. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Pakinggan mo ako. Gusto ko lang malapit sa'yo at makita ka araw-araw. Huwag kang mag-alala. Hindi kita aabalahin. Whatever. Simon, tingnan mo. Marami akong binili na gamit sa bahay at dekorasyon. Pili ko talaga itong dekorasyon. Tingnan mo, ang cute, di ba? Sarah, ayusin natin. May gagawin pa ako. Sa'yo na lang. Kiana, nandito ka na. Kiana, okay ba sa trabaho? O hindi ka komportable sa bahay? Wala. Pumasok lang ako sa elevator. May sumagi sa akin. Kiana, bagong dating ka rin sa Paris. Normal lang na hindi ka komportable. Kung may problema ka, sabi mo lang, tutulungan ka namin. Nakita ko lang si Simon Morris, ang ex-boyfriend ko. Putang ina! Stalker ba siya? Hiwalay na kayo, ginugulo pa rin niya. Hatid mo ako sa kanya mamaya. Paparusahan ko siya. Hindi niya akong ginulo. Ang presensya lang niya ay nakakapagpababa ng mood. Ngayon, hindi ko alam kung bakit siya lumipat sa aming lugar. Kaya medyo nag-aalala ako. Kiana, bakit kayo naghiwalay? Mayroon siyang babae na kaibigan na lumaki kasama niya at malapit sa kanya. Para sa akin, sila ay may relasyon na mas malalim pa sa normal na pagkakaibigan. Ayaw kong sayangin ang oras ko, kaya ako itinigil. Anong babae na kaibigan? Walang malinis na pagkakaibigan sa pagitan ng lalaki at babae. Hindi siya fully committed. Walang hiya. Tama ang desisyon mo.
Sumusuporta ako. Tama ang ama mo. Kung sobrang close siya sa ibang babae, kahit gaano siya kagaling, dapat mo tapusin ang relasyon at umalis na. Kung hindi, malulungkot ka pag may malaking problema sa hinaharap. Alam ko yan. Kaya pagkatapos namin maghiwalay, pumunta ako dito para tuluyang maghiwalay sa kanya. But I don't know why he came here. Tawagan mo siya at tanungin. Tama ang ama mo. Mas mabuting tanungin mo siya dahil nakaka-bother. Walang ibig sabihin ang tawag ko, kundi tanungin kung bakit ka dito. Hindi ba si Nora ang pangarap mong minamahal? May nararamdaman ako sa kanya dati. Pero lahat yun, pinakaraan na. Nung naging tayo, unti-unti akong nahulog sa'yo. At itinuring ko lang siyang kaibigan. Kung hindi biglang bumalik si Nora, baka nasa sariling mundo pa rin ako. Akala ko, ang pag-ibig mo ay kalmado at kontrolado. Sinasabi mong gusto mo ako. Pero, hindi ko maramdaman. Ang nakikita ko lang ay ang pagprotekta at pag-aalala mo kay Nora. Kung kaibigan lang ang tingin mo sa kanya, baka mas mababa pa ako sa kaibigan. Simon Morris, huwag ka na magsinungaling sa sarili. Hindi ako ang minamahal mo. At noong araw na naghiwalay tayo, itapon ko ang lahat ng pag-ibig sa basurahan sa likod ko. Kaya ang pag-ibig mo ay walang halaga sa akin na yon. Simon Morris. Gusto ko lang ipaalam na mayroon man tayong nakaraan, pero walang hinaharap. Ang sinabi ko ay may dignidad para kayo, di ba? Magaling. Ang galing. Gusto namin yung ugali mo. Sa susunod, pag may problema, huwag mong itago. Sabi mo lang, walang problema. Hindi ko na siya gusto. Kaya hindi ako malungkot. Huwag kayong mag-alala. Kasalanan namin na pinilit naming mag-abroad at iniwan ka sa bahay para mag-aral. Kung lagi ka namin kasama, hindi mangyayari ito. Ako ang may kasalanan. Nakita ko. Sumama sa inyo. Dapat sinunod ko kayo. Alam mo ang ibig sabihin? Kung hindi mo susundin ang matatanda, mapapahamak ka. Bobong bata! Sa wakas na intindihan mo kami. Mula ngayon, sundin mo na ang payo namin. Mas magaan ang buhay. Opo, Ina. Ama. Simon Morris, ano ba talagang gusto mo? May magandang restaurant na nagbukas malapit dito. Tara, subukan natin. Sige. Sinabi mo ba na sige? Sasama ka ba o hindi? Uwi na lang ako kung hindi. Oo naman. Tara na. Jacob, pwede mo ba akong tulungan? Kiana, sa wakas, pumayag ka na mag-dinner tayo. Jacob, dito! Kiana. Kiana? Sino siya? Si Jacob kasama kong lumaki. Okay lang ba sa'yo na mag-dinner tayo? Kiana, may gusto ka bang kainin? Jacob, ano gusto mong kainin? Waiter! Ang signature dish ito at ito. Gusto mo rin ito.
At ito rin. That's all. Salamat. Ang mga ito, paborito kong pagkain noong bata pa ako. Jacob, naalala mo pa? Siyempre, hindi ko makakalimutan ang gusto mo. Palaging nababago ang gusto. Anong silbi ng paghawak sa mga alaala ng nakaraan? Gaano mo siya kilala? Kung kilala mo siya, bakit kanya iniwan? May konting hindi pagkakaunawaan lang. Walang hindi pagkakaunawaan. Hello, ang dessert na ito, gratis na. Kiana, eto. Allergic si Kiana sa mangga. Wala na pong kailangan. Salamat. Pasensya na po. Tingnan mo, hindi mo nga ako kilala. Hello lahat! Tingnan niyo ako. Mga magkasintahan, sa unang araw ng aming negosyo, meron kaming gratis na pagkain para sa sinumang makahalik ng kanilang kapareha nang may damdamin ng 1 minuto. Jacob, gratis na pagkain. Okay lang ba na halikan kita? Siyempre, hindi... Kuya, dito! Ano ang ginagawa mo? Umakto! Kiana Su, sinadya mo to, di ba? Bakit? Ginagawa ko sa'yo ang ginawa mo sa akin at hindi mo kinaya. Simon Morris, ang ginagawa ko sa'yo ngayon ay kalahati lamang ng ginawa mo sa akin. Kung ayaw mong lalong dumala, huwag kang magpakita sa harap ko. Kiana, sa tingin ko... Jacob, alisin mo ako dito. Okay. Kiana, kasalanan ko. Alam ko mali ako. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Bitawan mo. Ginoong Morris, kung mahal mo talaga si Kiana, respetuhin mo ang kanyang desisyon. Jacob, pasensya. Gusto ko lang. Walang kailangang humingi ng paumanhin. Kiana, palagi mo ba akong... Itinuring na matalik na kaibigan? Sa totoo lang, higit ka pa sa kaibigan. Umuwi ako para sa'yo nung rumajoit ako. May boyfriend ka na noon. Nawala ka na sa akin dati. Ayaw kong mawala ka ulit. Jacob, ako... Kiana, huwag kang mag-alala. Hindi kita pipilitin. Hindi mo kailangang sagutin agad-agad. Basta sabihin mo lang, magiging mabuting kaibigan pa rin kita. Bigay mo ang pitahan mo! Ngayon! Bigay mo! Sergio! Sundin mo kami! Bigay mo! Ano? Bigay mo! Simon! 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 Hang in there! Stay with me, Simon! Tulong! Tulong! Sino man! Kiana! Okay ka lang? Ina, ama, ayos lang ako. Maganda, mabuti. Nanginginig kami sa takot ang tumawag ka. Ganto na lang. Magbantay ka dito sa kanya. Ako at si Kiana pupunta sa pulisya. Gising na siya. Pumasok ka at tingnan siya. Tatawag ako ng nurse. Ayos lang ako. Sigurado ka? Umupo. Halos mamatay ka lang. Ngayon, tumatawa ka pa? Masaya ako na kinakausap mo na ako. Di mo nga ako tingnan nung araw na yon. Nagdadala sila ng kutsilyo at kinuha lang nila ang aking pitaka. Hindi mo kailangang habulin sila. Kung konting-konti lang kumaliwa ang kutsilyo, patay ka na. Nag-alala ka ba sa akin? Ako, ang ibig kong sabihin, ingatan mo.
ang iyong buhay. Hindi ko kailangan kung para sa'yo. Nasaktan ka ba? Nahuli ako. Siguro natakot ka. Bakit mo ako sinusundan? Hindi ito coincidence, diba? Ang kumpanya ng kaibigan ko ay nasa kabilang kalsada ng building mo. Doon ako karaniwang nagtatrabaho. Umalis na ako sa trabaho at nakita kita na naglalakad sa ibang daan, kaya gusto kong tingnan. Tapos dumating ang dalawa. Nag-aalala ako na baka may dala kang mahalaga, kaya sinubukan kong pigilan sila. Hindi ko alam na may dala silang kutsilyo. Pasensya na, Kiana. Hindi ko intensyon na sundan ka. Gusto ko lang... Sinusundan mo ba ako lagi? O ngayon lang? Hindi ko sasabihing sinusundan kita. Ang totoo lang, pareho tayong umuwi ng trabaho at nag-uwi ng sabay. Akala ko malinaw na sa iyo ang sinabi ko. Kahit anong gawin mo, hindi na tayo magkabalikan. Alam ko yan. Hindi kita pinipilit. Ngunit gusto ko lang na manatili ka. Please don't leave me. Nagkasugat ka at na ospital. Walang kinontak na pamilya. Busy lang sila para lumipad dito at alagaan ako. Malayo ang loob ko siguro dahil simula bata, mas pinaprioritize ng magulang ko ang trabaho kaysa sa akin. Madalas silang lumalabas para sa mga meeting. Hindi nila ako nakikita man lang isang beses sa isang buwan. Hindi naman ito malubang sugat. Siguradong hindi nila ako bibisitahin. Hindi mo sasabihin kay Nora? Siya, hindi naman niya ako gaanong iniintindi. May nararamdaman ako sa kanya dati. Masaya lang siya pag ako'y nagpa-priority sa kanya. Para lang doon siya lumalapit. Pasensya na, Kiana. Alam ko naging gago ako noon. Ang kasalanan ko. May gusto ako sa kanya dati. Yun ay nakaraan na. Ikaw lang ang mahal ko ngayon. Ngunit hindi na kita mahal. Simon Morris, huwag mong sayangin ang oras mo sa akin. Hindi ako naniniwala. Huwag kang gumalaw. Humiga ka lang. Mahal mo pa rin ako, di ba? Nagkasugat ka para sa akin. Siyempre, iniintindi kita. Haalagaan kita habang nasa ospital ka. Huwag kang mag-alala sa iba. Aalis na ako. Okay. Wala akong iniisip. Kundi ikaw. Mrs. Su, saan si Kiana? Kailangan niyang pumasok. Hindi siya makakapunta. Ako na ang gagawa ng mga ito. Kung may kailangan, sabihin mo lang. Ganun ba siya ka-busy? Hindi ba niya maibigay kahit konting oras? Kahit hindi busy, hindi siya pupunta. Hiwalay na kayo. Hindi na niya gusto. Kahit pumunta siya, magagalit siya sa'yo. Hindi ko sinasadya. Hindi ko makalimutan ang nakaraan. Hindi ko matanggap. Gusto ko ng pangalawang pagkakataon. Ano man ang nangyari dati, nasa nakaraan na. Alam ko ang anak ko. Mapagmahal siya. Hanggat hindi mo siya pinipilit, bibigyan ka niya ng danggal. Sa pagkakataong ito, desidido siyang hiwalayan ka. Dahil siguro, ang hindi pagkakaunawaan ninyo ay hindi na niya kinaya. Kung mahal mo siya, bakit hindi mo pinigilan bago pa huli? Hiwalay na kayo. Hayaan na lang ang isa't isa. Kung ipapapatuloy mo siya, lalo lang siya magagalit. Strangers na kayo ngayon. Hindi ninyo gustong maging kaaway, di ba? Sumunod ka sa payo ko. Buuin mo ang buhay mo. Mrs. Su, hindi ko kayang iwan si Kiana. Kayo ay masyadong bata. Maraming bagay ang bago sa inyo. Maraming tao ang naghihintay sa inyo. Kaya, ikaw ay nakatali sa isang relasyon na dapat nang natapos noon pa. Kung patuloy mong guguluhin si Kiana, hindi lang niya mapapabayaan ang kanyang sarili, kundi pati na rin ang iyong kinabukasan. Ang buhay ay mahaba at malawak.
Huwag laging nasa nakaraan. Manatiling nakatingin sa harap. Malapit na akong magsimula ng klase. Kaya napadaan ako. Babalik ako sa lungsod ng Jing paglabas ko ng ospital. Alam kong magiging matagumpay ka doon. Naway maging maganda ang iyong kinabukasan at naway magtagumpay ka. Salamat. Kayong dalawa, patuloy ka pa. Mag-aaral ng disenyo? Mabuti. Kung mapapatuloy ka sa Europe, maraming oportunidad ang naghihintay. Good luck din. Sana makita ko ang iyong disenyo sa mga magazine. Malalim na ang gabi. Aalis na ako. At pagaling ka. Kiana. May sasabihin ka pa ba? Kami pa ba? Mga kaibigan? Parang paalam.